Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ng UNTV at dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Tungkol pala to sa guys, sa Titanic submarine. Sumabog sa matinding pressure sa dagat. 5 sakay, kumpirmadong patay. The debris is consistent with the catastrophic loss. Ilang araw ko na nakikita to guys, kaya nahiwagaan ako, kaya gusto siyang bigyan ng reaction. Samahan nyo guys. The pressure chamber. On behalf of the United States Coast Guard and the entire Unified Command, I offer my deepest condolences to the families. Natagpuan ang pira-piraso ng Titan submersible kasunod ng isang catastrophic implosion o matinding pagsabog ayon sa US Coast Guard. Ang balita ko rito, bigla daw nawala ito, sabi. Tapos yung permadong sumabog daw talaga. Pira-piraso daw eh. Pagkatapos ito ng 5 araw na multinational search sa kontrobersyal na vessel, nadiskubre ang debris field mula sa submersible Titan sa pamamagitan ng isang robotic diving vehicle ng isang Canadian ship Webes ng umaga June 22. Nakita ito sa seabed na nasa 488 meters ang layo sa bow o unahan. Grabe, anong layo guys. Ito siya ngayon. Ng lumubog na barkong Titanic. 4 na kilometro rin ang lalim nito mula sa surface ng remote na bahagi ng North Atlantic Ocean. Noong linggo ng umaga, June 18, nang mawala ng contact sa Titan, pagmamay-ari ng US-based company OceanGate Expeditions. Wala kaya silang camera dito, parang dashcam ganun. Para ito paano makita sana kung ano nangyari sa kanila. Batay sa US Navy, nakadetect ito ng implosion noise ilang sandali matapos na mawala ng komunikasyon sa Titan. 5 major fragments naman ng Titan ang nakita sa debris field, ang mga nalabi sa nagkawatak-watak na vessel. Ayon sa US Coast Guard, consistent ang debris sa sinapit na catastrophic implosion o matinding pagsabog. Tumutukoy ang catastrophic implosion sa pagpalya. Grabe, yung sakyan na yan. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng problema yan, hindi ka na basta-basta makakalabas. Gawin siguro yan. Kaya di sila nakaligtas. Grabe, ng isang vessel bunsod ng napakatinding internal pressure, dahilan ng biglaan at malakas na pagsabog. Walang binanggit ang mga otoridad kung mayroong nakitang labi ng tao. Samantala, bumuhos naman ang tribute sa 5 taong pumanaw bunsod ng trahedya. Ito sila, yung mga namatay guys. Mga Amerikano. Kinilala ang mga itong sina Hamish Harding, 58 years old at isang British billionaire, Pakistani businessman na si Shahzada Dawood, puro mayayaman na tao yung mga nandun sa loob guys. 48 taong gulang, at anak nitong si Sulaiman Dawood, 19 na taong gulang. Saklap guys, mag-ama pa. Ang French diver at Navy veteran na si Paul Henry Narjolet, 77 years old, at si Stockton Rush, ang 61-year-old founder at chief executive officer ng OceanGate Expeditions, na nagsilbi ring pilot ng Titan. Nagdadalamhati ang mga pamilya ng mga ito kasabay ng pagkilala sa kanilang exploration endeavors. Hindi naman protektado ng liability waivers ang OceanGate at posible pa rin itong maharap sa patong-patong ng mga kaso ayon sa legal experts. Pumirma ng waivers ang mga pasahero ng Titan submersible bago ang ekspedisyon, lalo na kung mayroong katibayan na matinding kapabayaan o panganib na nakaakibat sa vessel na hindi inihayag sa mga pasahero. So, ibig sabihin, may problema na pala sinakyan nila. Tapos hindi sinabi. Grabe lang.
Dapat pag mga ganong klaseng sitwasyon hindi dapat pinapaalam sana. Dahil pwede naman i-cancel yung mga ganyan. Lalo na't buhay nakasalalay sa loob ng mga mga sasakay, di ba? Kawawa ng mga patayan. Tapos yung ng mga ganyan. Pero nagbayad ang bawat pasahero ng hanggang $250,000 o Grabe, 200,000 US dollars, guys. Compute natin na sa magkano yun. 200. Asawan. Kano ba palitan ngayon? Kasi yung 100 sabi natin 5K. 13.9 million sa pesos Kasi. Tingnan natin yun. Medyo di ko naiintindihan kasi kanina yun. sa mga pasahero. Nagbayad ang bawat pasahero ng hanggang $250,000 250,000. Ang laki. 200. Bahal na kayo mag-compute, guys. Akala ko kwan lang eh. 250,000 US dollars. o 13.9 million sa pesos Million. para makapaglakbay ng mahigit 12,000 talampakan sa ilalim ng dagat. Orlin Quijano, UNTV News. Ito yung sinasabi lang, wag mong bibiruin ang tubig. Talagang kumukuha talagang tubig, guys. Ano nangyari, Sumabog kaya talaga yun? Pero nakita naman, nagkapira-piraso, guys. Malamang siguro. Tapos nawalan daw sila ng signal, eh. Kakalungkot ng mga balitang ganito. Ng Titan submersible bago ang ekspedisyon. Lalo na kung mayroong katibayan na matinding kapabayaan o panganib na nakaakibat sa vessel na hindi inihayag sa mga pasahero. Nagbayad ang bawat pasahero ng hanggang $250,000 o 13.9 million sa pesos para makapaglakbay 30.9 million. Bawat isang tao. Tapos mawala lang yung buhay nila. ng mahigit 12,000 talampakan sa ilalim ng dagat. Orlin Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.